Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakabuti ng ating Panginoon. At katulad ni Haring David, ang kanyang ninanais at dinadalangin sa kanyang buhay ay patuloy na makapiling lamang ang Panginoon, ang mamasdan ang kanyang mukha. Ito ang laging kanyang hinahangad dahil ito lamang ang mga bagay na ninanais ng kanyang puso. At nawa sa umagang ito, gayon din po ang maging naisin at nihiin ng ating puso, ang mamasdan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Praise the Lord. Oh, we give you praise, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng aking kamay, sa pagtaas ng mga kamay. Yes, Lord. Pagsuko ng buong buhay ko, ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Minsan pa po natin itong awitin. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng aking kamay, ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng aking kamay, ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo, ang hangad ko ay, ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Ito nga, Panginoon, ang aming minimiti. Ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Panginoon, ito ang aming dalangin. Ang patuloy na ikaw ay aming makatagpo, O Diyos. Dahil kayo lamang po, Panginoon, ang aming kailangan at minimiti at minanasa ng aming buhay. Panginoon, sa umagang ito, kayo po ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming papuri, ang aming pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at isa pong magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Sister Daisy ng Door of Faith Bocal, District 6. Ay bumabati muli ng isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos at nabigyan po ng pagkakataon, isang pribilehiyo po para sa akin na mabigyan ng
pagkakataon na magamit na maihayag ang salita ng Panginoon. Sama-sama po tayong mag-aral ng kanyang mga salita at makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Jeremias sa kapitulo 29, talata pong 11. At ang sabi po dito, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. So mabuti po ang Panginoon sa ating buhay. Kanyang plano po ay dakila sa bawat isa. At minsan po nakakalimutan natin dahil sa marami po nating pinagdadaanan, marami pong mahihirap na sitwasyon, nakakalimutan po natin yung plano ng Panginoon. At ngayong umaga mapaalalahanan po tayo ng kanyang mga salita. Minsan po may mga pagkakataon sa ating buhay na naku-question po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag tayo po ay may pagsubok, kapag tayo po ay may pinagdadaanan, kapag mahihirap po yung sitwasyon na kinalalagyan natin, naku-question po natin, na Panginoon, totoo po bang ako iyong mahal? Totoo po ba na nagmamalasakit ka sa akin? Na bakit na andito ako sa ganitong sitwasyon ng aking buhay? Na bakit araw-araw marami akong struggles na pinagdadaanan? Na bakit araw-araw marami akong issues na kailangan kong pagdaanan pa? Pero ang totoo po, tayo po ay mahal ng Panginoon. Kaya nga po sa bawat araw ng ating buhay, kailangan po ay mapaalalahanan tayo at mailagay natin sa ating puso yung kanyang totoong pagmamahal sa atin. Hindi po sukatan yung ating pinagdadaanan ng kanyang pag-ibig. Pagkus ito po ay isang katuparan ng kanyang pangako para sa atin. Ano po? Na sa bawat araw ng ating buhay at sa bawat ating ginagawa, ang plano po kasi ng tao ay hindi po yun ang plano ng Diyos. Diba? Sabi nga po, my thoughts are not your thoughts, neither your ways, not my ways. So, sa mga pagkakataon po na iyon ng ating buhay, minsan inilalagay po natin yung plano ng Diyos according sa atin pong gustong mangyari sa ating buhay, hindi according sa kanyang plano. Kaya naman po, may mga struggle tayo. At sa mga plano natin yun, ginagawa po natin yung ating pinakamabuti. Pero nangyayari po na tayo ay palaging failed. Na yung ating kakayanan ay palaging kulang. Ano po? Dahil hindi po sa sarili nating kakayanan lamang tayo mapagtatagumpay, kundi dahil po sa pagsama ng banal na Espiritu sa atin. Kaya naman po itong sulat ni Jeremias, ito po ay sulat niya sa mga taga-Israel na sila po ay dinala sa isang bayan, out of their homeland. Dinala po sila doon. At sa bayan na yun, kung nasaan sila nandoon, parang sa atin pong buhay, aalisin po tayo ng Diyos dun sa ating mga comfort zone at dadalhin po tayo ng Diyos sa isang lugar at sa isang sitwasyon na hindi po tayo komportable. Kaya noong sinulat po ito ni Jeremias sa kanila, sinabi po niya na sinabi ng Panginoon na ako ay nagmamalasakit sa inyo, mahal ko kayo. Na pag-iisipin po natin yung sitwasyon na yon, na Lord, nandito po ako sa sitwasyon na ito. Tapos sasabihin mo po sa akin na mahal mo ako. Yes, mahal po tayo ng Panginoon. Noong ang mga Israelites ay dinala po ng Diyos sa ganung sitwasyon, yun po ang kanyang pinasabi through Jeremiah, na ako ay may plano para sa inyo. At marami po tayong ups and downs sa ating buhay. Kung sa mga panahon na yon, katulad ng mga Israelita, ay dadalhin po tayo ng Diyos sa sitwasyon na yon. Na yes, anak, mahal kita, may plano ako sa buhay mo. Na para bang Panginoon, hindi po ito yung gusto ko. Na parang Panginoon, plano niyo po ba talaga ito sa akin na dumaan ako sa mga ganitong sitwasyon? Panginoon, na ito po, nasasabihin niyo po sa akin na mahal niyo ako, bakit naandito po ako sa ganitong sitwasyon? Ano po? Alam niyo po, yung plano ng Diyos na yon sa mga Israelita, na nung time na yon na nasa panahon sila ng pagkabihag, nung time na yon na nasa panahon sila na parang napakalayo nila sa kanilang lugar, hindi iyon nila nais, pero still ang pangako po ng Diyos, ang Diyos ay nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila.
Alam niyo po, minsan dinadala tayo ng Panginoon. God allows trials na maranasan natin para po makita natin yung kanyang kabutihan at kanyang kadakilaan sa ating buhay. Alam niyo po yung fulfillment ng Jeremiah 29:11 ay nangyari po ay hindi sa ganong kadaling pamamaraan. It took 70 years bago ma-fulfill at bago sila makabalik sa kanilang bayan. It took 70 years. Alam niyo po, minsan yung pagsubok, inaalaw ng Panginoon sa atin na manatili tayo ng ganon katagal. Kasi bakit po? May gustong ipaunawa at may gustong iparamdam ng Diyos sa atin kung gaano niya po tayo kamahal. Mahirap pong maintindihan, pero ang mga trials na ito at mga sufferings ng ating buhay, ito po yung nagpapatatag ng ating pananampalataya. Kaya naman po, kung nandun pa po tayo sa panahon na yon, na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, na sa mahabang panahon, tayo ay naandoon sa mga pagsubok na yon, at hanggang sa mga kapanahonang pong ito ay hindi natin maunawaan, bakit po inaalaw ng Diyos na tayo ay manatili sa ganong sitwasyon? Alam niyo po, it takes time bago po mangyari yung kalooban ng Panginoon. Pero alam niyo po, kung babalikan natin, ang sinabi po doon, alam po ng Panginoon yung makakabuti para sa atin. Yung plano ng Diyos na makakabuti para sa atin at isang mabuting magandang kinabukasan. Kung panghahawakan po natin yung salita ng Diyos na yon, alam niyo po, maaring itong mga pagsubok na ito ay magpapahina sa ating kalooban, pero hindi po ito magpapabagsak ng ating pananampalataya sa Diyos. At habang dumadaan po tayo sa ganong sitwasyon, alam niyo po, magandang bagay ang lagi nating isipin na gawin natin yung pinakamabuti dun sa sitwasyon kung nasaan po tayo. Make the most out of it in that situation, na makita po natin yung kalooban ng Panginoon. Ask God, Lord, ano po ba yung itinuturo nyo sa akin sa ganitong sitwasyon ng aking buhay? Panginoon, saan nyo po ba gagamitin itong sitwasyon na ito ng aking buhay? Napaka-importante po noon kung paano po natin tingnan yung bawat pagsubok na ating pinagdadaanan. Dahil wala po sa mundong ito at wala po sa atin ang hindi dumadaan sa mga pagsubok. Lahat po iyan ay pinagdadaanan natin, kaya lang titingnan po natin kung ano po yung ginagawa ng Diyos sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan na yan. At kapag nakita po natin, patuloy po tayong mananalangin sa Panginoon. Panginoon, na ano po ang magagawa nito? Kasi yung mga pagsubok na po na yan ay pwede po natin yan at magagamit po natin yan na po totoo sa ibang tao na madakila ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan na pinagdadaanan natin. At yan po yung ating desire na Lord, in our sufferings, mag-glorify at ma-magnify po yung inyong pangalan. Kasi yan po yung nais natin. At maipakita natin na kung paano gumawa ang Diyos sa ating buhay. Kasi ang trials po, kapag po hindi natin ito nayakap at hindi po natin ito naunawaan, ito po ay magpapabagsak sa atin. But through enough, yung pag-ibig at yung comfort at yung banal na espiritu na tumutulong sa ating araw-araw, yan po yung magpapatibay at magpapalakas sa atin na sa ganitong mga sitwasyon, tayo po ay nagtatagumpay. Na tayo po ay gumagaon, na tayo po ay nag-move forward, na hindi po tayo na-stuck na lang at palagi po nating iniisip na hindi po tayo nagmumukmok na lang na parang, Panginoon, wala na pong saysay ang buhay ko, na parang bakit ganito po araw-araw, na bakit po ganito yung sitwasyon ko, Panginoon. Pero ito pong mga sitwasyon na ito ay ginagamit ng Panginoon na pagdating ng panahon, ay patuloy nating madadakila at maitataas yung kanyang pangalan. At kung may mga panahon na po na tayo dumadating sa ganun, sabi sa atin sabi po sa atin ni Santiago in James chapter 1, na tayo po ay magalak sa panahon, na tayo po ay dumadaan ng mga pagsubok. Ito po ay utos sa atin, na sa panahon ng mga yan, ay tayo po ay magalak sa Panginoon. Kasi makikita po natin yung kamay ng Diyos, makikita po natin yung pagkilos ng Panginoon, at mangyayari yung plano ng Panginoon para sa atin. Kasi po, pagkilala po natin ng Diyos,
Kung paano po ang Panginoon ay gagawa at kumikilos sa ating buhay. It's not our own way. Yun po ay pamamaraan ng Diyos. At kung minsan, ang pamamaraan po talaga ng Diyos ay talagang hindi natin mauunawaan. Because siya lamang po talaga ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Kaya naman po ini-encourage ko po kayong lahat, tayong mga kapatid ngayong umagang ito, na lahat po tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok. Lahat po tayo ay hindi exempted sa lahat ng mga sufferings. Kung kayo po ay mga nasa sitwasyon ng inyong mga buhay na parang ang tagal-tagal nyo na po dyan, na parang Panginoon, paulit-ulit, hindi ko na po alam kung papaano. It may take years po. It may take a long time para po mangyari yung kalooban ng Panginoon. Pero alam nyo po, yung pangako ng Diyos ay gagawin niya. Ano po, tapat po siyang nangako sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy po tayong palakasin ng Diyos. Ano po, na sa bawat panahon ng ating buhay, dumaranas tayo ng paghihirap dahil tayo po ay natututo sa mga ganitong sitwasyon. Tayo po ay pinapalakas ng Diyos sa ganitong mga sitwasyon. Tingnan po natin yung plano ng Panginoon at hanapin po natin yung kanyang kalooban. That's the best way we can do. Sa panahon ng ganitong mga sitwasyon, hardships, sufferings, kawalan, karamdaman, pero ang totoo po, yung plano ng Panginoon ay dakila po para sa ating lahat. Alam niyo po, inaalaw ng Panginoon yung mga pagsubok na yan. Inaalaw po ng Diyos na mangyari para sa atin yan. Alam niyo po, it was well planned. Plano po ng Panginoon yan. At sinulat, maingat po na sinulat ng Panginoon yan para sa plano ng ating buhay. Dahil siya po mismo yung naglikha sa atin, kaya alam po ng Diyos yung mga bagay na pinakamabuti para sa atin. At wag po natin kalilimutan ito. Ano po, sa paggising natin sa umaga, hanggang sa pagtulog po natin sa gabi, hangarin po natin yung patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu lamang po ang siyang makakatulong sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Ang banal na Espiritu lamang po ang makakatulong sa atin para po makapagtagumpay po tayo sa lahat ng ating pinagdadaanan. Again mga kapatid, wala pong exempted. Ano po? Sa mga pagsubok. Kundi ang response po natin sa mga pagsubok na ito ay yun po ang mahalaga. Dahil alam po natin na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. At alam po natin na may dakilang plano ang Panginoon para sa atin. Katulad po nung panahon sa Old Testament, nung sinulat ni Jeremiah ang Jeremiah 29:11, muli isinulat po niya ito sa mga grupo ng tao na inalis ng Panginoon sa kanilang mga comfort zone, na inalis ng Diyos sa kanilang bayan, at sila ay mga ginawang mga captives, o sila po ay ginawang bihag ng Babylonia. At sinabi niya nung panahon na yon, ano po, na kayo ay mahal na mahal ko at ako ay may plano sa inyo. At muli, hindi po iyon yung sitwasyon na yon na sinabi ng Panginoon noon through Jeremiah. Inalis agad sila ng Panginoon through that situation, hindi po. It takes 70 years, napakahabang panahon po, bago ma-fulfill ano po yung promise ng Panginoon na alisin sila doon. Kasi ang sabi nga po, kung babalikan po natin, ang sabi po, sa verse 11, sabi po ng Panginoon, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. So mga kapatid, dakila po ang Panginoon. We have our God, our great planner, our master planner. Ano po? Nagplano ng ating buhay at ang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Marami po tayong battles araw-araw. Ano po? Kailangan maingat po tayong alam po natin kung ano yung mga battles na para sa atin, at alam po natin kung ano yung mga battle
na para sa Panginoon. So ang Diyos po ay lumalaban para sa atin. Ang ating pong kakayanan, ang ating pong mga abilidad ay natatapos, pero yung kakayanan ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natatapos. Ano po? Wala pong imposible sa Panginoon. At patuloy po tayong ma-encourage na magpatuloy anuman po yung ating sitwasyon, anuman po yung ating pinagdadaanan, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ano po maging design ng ating puso na sa bawat sitwasyon, Panginoon, makita ko yung inyong kabutihan, makita ko po yung purpose kung bakit ko po ito pinagdadaanan at makapagpasalamat po ako sa inyo sa lahat ng pagsubok na ito. Dahil bakit po? Dahil magamit po yung ating buhay para makapagbigay karangalan sa Panginoon. So purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. At kagaya nga po ng kanyang sinabi, ano po, sa taga-Roma, Kapitulo 5, talatang 34, ang sabi dito, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap, dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. So purihin po ang Panginoon. It does not matter po kung ano po yung ating edad. It does not matter ano po yung ating sitwasyon sa buhay. It does not matter kung tayo po ay babae o lalaki. Tayo po ay employed or unemployed. Tayo po ay single. Tayo po ay may asawa. Tayo po ay mga balo. Ang isa pong katotohanan ay may plano po ang Diyos sa ating lahat. May plano po ang Panginoon kung bakit po tayo dumaranas ng ganyang pagsubok. May plano po ang Panginoon kung bakit naandito po tayo sa ganiting sitwasyon ng ating buhay. May plano po ang Diyos sa lahat ng mga paghihirap na ating pinagdadaanan. At sa pinakamabuti na ating gawin at sa ating pong desire at panalangin, ay mapapurihan po natin ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng mga pagsubok na ito. So purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan at sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil may dakilang plano po kayo sa bawat isa sa amin. Panginoon, tinataas ko po ang aking mga kapatid na nakikinig ngayong umagang ito, O Diyos. Alam niyo po at patid ninyo lahat ng kanilang mga pinagdadaanan. Nakikita niyo po ang aming mga sitwasyon, Panginoon. Nakikita niyo po ang aming bawat pag-iyak, ang bawat pagluha, Panginoon, sa mga sitwasyon na ito. Pero Panginoon, maraming salamat. True enough, Lord, na sa ganitong sitwasyon, alam po namin na ang plano mo sa amin ay pinakamabuti, Panginoon. Na ang plano mo po sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Na ang plano mo po, Panginoon, para sa amin ay pagtagumpayin kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na ito. No matter what, Panginoon, gaano man ito katagal, pero mananatili po kaming nananampalataya sa inyo. Kaya naman po, Ama, idinadalangin ko po sa inyo ang inyong mga anak sa panahong ito, sa mga oras na ito na nakikinig, Panginoon, na nasa mahirap na sitwasyon, O Diyos, na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, Panginoon. Mga problemang paulit-ulit, Panginoon. Mga sitwasyon na hindi niya alam kung papaano niya, Panginoon, malalampasan. Lord, bigyan mo po siya, Panginoon, ng kapayapaan ngayong umagang ito. Na sa inyong mga salita, Panginoon, ipinaaabot niyo, Panginoon, sa kanya, na may plano kayo, Panginoon, sa kanyang buhay. Na sa gitna ng mga pagsubok na yan, Panginoon, makita yung purpose, Panginoon, at yung inyong great plan, Panginoon, sa kanya. Panginoon, hipuin mo po yung kanyang puso, Panginoon, na makapagpatuloy siya, Panginoon, na yung kanyang pananampalataya, Panginoon, sa inyo, O Diyos, ay mas lalo, Panginoon, na lumago sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan. Panginoon, ganun din yung mga kapatid namin ngayon na nasa panahon ng may karamdaman. Lord, sa inyong salita sinabi niyo, Panginoon, that you are the God that healeth thee, Lord. Salamat sa inyong pangako na ikaw ay Diyos na manggagamot, Panginoon. Kaya Lord, sa sitwasyon na ito, Panginoon, na iniisip niya, Panginoon, yung kanyang karamdaman, Lord, in the name of Jesus, Lord, ay maranasan niya, Panginoon, yung kagalingan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Panginoon, sa mga kabataan na nakikinig ngayon, na alam na hindi nila alam, Panginoon, kung anong kanilang gagawin. Lord, may mga sitwasyon na may mga doubt sila sa kanilang mga
mga puso na iniisip nila na walang saysay ang kanilang mga buhay. Panginoon, na iniisip nila ay walang nagmamahal sa kanila. Panginoon, maranasan po nawa nila yung inyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa kanila. Yung inyong dakilang pagkatawag, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, marami po. Marami po sa oras na ito, O Diyos, ang umiiyak. Marami po sa oras na ito, Panginoon, na naghahanap ng kasagutan. Marami po sa oras na ito, Panginoon, na nag-i-struggle, Panginoon, in many ways, in different situations, Lord. But right now, Panginoon, Lord, ibinibigay niyo po yung kapayapaan, Panginoon, sa mga taong ito. Lord, yung kapayapaan na nagmumula sa inyo, Panginoon, na true enough, Panginoon, sa mga pagsubok na ito, Panginoon, yung kapayapaan na nanggagaling sa inyo, at kayo po mismo, Panginoon, na nagbibigay ng kapayapaan ay sumasa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan. Salamat po, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa inyong dakilang plano, O Diyos. At simula sa araw na ito, Panginoon, natuto po kami, Panginoon, sa inyong mga salita, na sa lahat ng pagsubok na ito, Panginoon, kayo pa rin po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At kayo po, Panginoon, ang may akda ng lahat ng mga pagsubok na ito dahil dakila po ang inyong plano sa bawat isa sa amin. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa buong maghapong ito. Kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, sa bawat buhay ng inyong mga anak na nangangailangan, Panginoon, sa bawat buhay ng inyong mga anak na naghahanap ng kasagutan, Panginoon. Banal na Espiritu, patuloy po kayong sumama sa amin, patuloy niyo po kaming palakasin, O Diyos, at patuloy po kaming lalakad, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa lahat ng mga taga District 6. Ulit po sa ang devotion po natin ay nagmumula po dito sa Calamba, Laguna. Good morning po kay Pastor Paul, kay Brother Ricky. Good morning kay Ma'am Che. Good morning po sa ating lahat at narito po yung ating mga kasama ngayon. Yan po, si Sister Chris yung nasa pinakakanan, si Elder Tess po yung nagpaawit kanina, si Deacon Daisy po yung ating nag-share. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli po, bukas ay patuloy po tayo magsama-sama na makinig ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa ating lahat.